buntag natong tanan. Wala na ilaing lugar pa mga igsoon makaingon ta, I am happy with the Lord. Naara gyud sa iyang kabubuton mga igsoon, naa sa iyang kabubuton. So if you are not in the will of God, bisag unsaon pa nimo I am happy, happy ra gyud na pirmi. Di gyud nakabot ngadto sa tinuod nga happy. So pasalamat ta sa kanindot sa Dios sa atong kinabuhi. Despite sa atong weaknesses, despite sa atong shortcomings, God's love is still complete. So, kung gusto ka nga mapuslan jud ka, malipay ang Ginoo sa imong kinabuhi, naa kay angay likayan mga igsoon, disobedience. So ika-37 na ni natong pagtuon sa disobedience. So hinaot pa nga ato na ning gi-learn og dapat magmahinadlukon ta sa Ginoo nga dili ta mo talikod sa iyang gisugo nato. Kay kung wa tay respeto sa Ginoo magod, diha man nagsugod sa Ginoo ang respect. So kung mawa atong respeto sa Ginoo, neither we could respect others. So if we are not respectful nga person, unsa gi-expect nimo sa imong kinabuhi? Magmalipayon ka, magbanilaogon ka? Dili. Kaya di man ka respectful. So, unsa may Bisaya anang dili respectful? Walay batasan. Oh. Walay batasan. So, ganahan ba ka nga inog ka, wa man kay batasan? Bati kayo na nga brand sa usa ka tawo. Because di ka kaybaw mo respeto. Sa unang panahon, nindot kayo ay magsugat ang bata o ang tiguang. Maingon yun ang bata, maayong gabi manang. Maayong gabi manong. Bisag wa kaila. That is respect. No? Kung moagi, maingon yun, excuse me. Karon, iswag. Unsa ka, taga-carbon ka? Di ba? Huy! Nya, maguwang ni mong edad niya, maguwang kaayo. Wala na respect karon. Lisod na kayo pangitaon. Mao na nga, kuha na, nagkausap na. Kaya mo nga no? Because they neglect their respect to God first of all. Mawala gay mo respeto sa pulong sa Ginoo. Dili nimo siya respetuhan matag buntag, matag adlaw sa imong kinabuhi. Gina-ignore nimo ang pulong sa Ginoo. That is a sign of disrespectful. Because God is calling you every day to listen to Him. Pero gineglect nimo imong personal devotion. Gineglect nimo ang pagtuon. Kay nag-agad na ka og Domingo, sultihan ka. Sunday, mga igsoon, dili ka kadawat dihag nindot kung dili ka magtukaw sa imong everyday. Amen. Wa gyud lami ang Sunday. Kaya nga naman, kumbira man salo-salo man nakasabot ha? Pero kung muadto kang salo-salo, pero wa kay kaon tibok semana, impatso ka. Di ba? Unya, meat, tanan ang gi-prepare. Agoy, kagahiya na i-digest. Di ba ka na mag-fasting ka, di ka mo kaon pila ka adlaw, lugaw ang imong kaonon una, para dili impatso imuntian. Unya pag abot diri simbahan, kumbira man unya mga miti man na diri. Unya wala kay kaon dito Lunes, Santod, Sabado. Pag abot pagka Domingo, gitagaan kag karne. Ama na, kalibanga kay uli. Mao nang imong Kristohanong kinabuhi gasigig bagutbot. Di ba? Nanggawas, kalibanga ang tawag ana, spiritual kalibanga, LBM. Di ba? Pero kung ka, up to date ka sa imong meal, sa spiritual nimo, when you come to church, you are the most excited person nga mudawat sa instruction sa Ginoo. Mao na siya'y kamatuuran sa pulong mga kaigsunan. So, sa di pa mo padayon, atong ihatod ni sa Ginoo, magmangay tagtabag sa Ginoo mga kaigsunan, magampo ta. Our gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for this morning. I pray that you will bless us with your wisdom. Allow us, O God, to learn something new regarding sa pagpildi sa among disobedience
nga naa nagpuyo sa among kinabuhi, Lord. I pray that you will remove disobedience in our heart by learning your ways. And please allow us, O God, to keep whatsoever lesson that we're going to learn this morning. And please use me, empower me once again, dear Father. I am nothing without you helping me, using me. So salamat kaayo, Lord, sa opportunity. And this is for your glory, we pray, in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The title of this message is When Covenant is Cast Aside. When Covenant is cast aside. Asa man nimo makita ang covenant sa Ginoo? Sa Bible. So if you cast aside the Bible, if you cast aside the covenant, mauni ang mahitabo. Kani ato isgutan karon. So if you are doing this, mga kaigsunan, makita sa dinimo matag punto, makita ninimo ang imong kaugalingon diri. And I hope, mga kaigsunan, nga mahigmata ta. Are you ready for this? Number 1, forgetfulness of God's work. Resulta, mga kaigsunan, of casting aside the covenant of God. Casting aside the word of God. Ang resulta, makalimot ka sa buluhaton sa Ginoo. Uy, naaday buluhaton. Nagtuka nga ang simbahan, sama sa imong simbahan, nga gisimbahan sa una, nga dili man to simbahan God, ila tong pundok-pundok pod. So, nagtuka nga tuwa dito, naanad ka, nga moadto ra ka sa portahan, na itubig diha, mutunoy dayon ka sa, ang imong tunlo, ibutang nimo sa tubig, muluhod dayon ka, mura kag balaan, unya, wiris-wirisan din na nimo imong agtang. Unya, abi nimong okay na, kay nibisita ka. Di ba? Yan diri kay wa man tay tubig diha. No, kung nay tubig diha, imnonon man na. So ang attitude imong gidala. So niani ka diri sa simbahan, nilingkod ka, gakunot imong agtang, unya pagkahuman, ang imong concern is the time, not the lesson that you can get para magamit nimo sa imong kinabuhi. So nagpadayon ang imong kanang pagkaunsa ka sa una. Unya nakalimot ka, giluwas magkakas Ginoo. Unya sadyang naluwas ka, nakalimot ka nga giingnan ka sa Ginoo, karon dili lang kay tika anak, kundi sulugoon sad kanako. What an honor, mga igsoon, nga nahimo tang sulugoon sa Dios. Kamong mga anak, what an honor nga suguon mo sa inyong ginikanan. Kay pasabot, masaligan ka. Kung ikaw anak ka niya, di ka mapansin, di ka suguon ba? Sa ito pa, di ka masaligan. Kung suguon ka, maguba. Kung suguon ka, di mahuman. Di ba? So kung paborito kang suguon, it means ganahan day si papag's mama sa akong trabaho da. Nindot ni nga indication sa akong future da. Naunsa mga bata ron, masuko magmo'y paboritong sugoon. Muingon na dahil lagi na lang ako. Oh? Igabot na sa unahan, diya pa ni mo masabtan. Mayo gani no, kay ako may sigig sugo. Ako may daghan kay experience, ako'y daghan kay knowledge. Ako'y daghan kayog nindot nga ability. Kaysa diyang wala na ng tigluto, unya tapulan kay ka, di ka kabaw, bisa na lang ang kanang initubig, mapagod pa. Luuyas kaldero. Naliman ka initubig rana, nahubsan ka pa. Hasta pagpritog itlog, di ka kaybaw. Giapil ni mo ng shell. Tangtangon man na. Di ka kasabot o say sunny side up. Scrambled egg. Labaw, nag-umilit. Oh, umilit. Unsa man giluto itlog? Unsa man na umilit? Supi umilit ani, di na matangtang. Namilit di ay. Di ka ba muluto bisag pinakasayon piniritong isda? Mabungkag pa. Kung makasulti pa ng isda, unsa mabungkaw eh? Di man ka kamao.
Wanay ganahan mo tanaw na ko ani gabot sa plato kay ang kana isda ra ba basta maikay ka muluto, garaon kayo dito sa lamisa, nga ana ba. Oh. Makaingon yung mga tao, wow, kalami, mga na ta. Oli pay kay isda. Nalimad ka na sa isda, maguol kay gabot dito na kay malagad nako diri. Kuba kayo nabungkag. Oh. So, importante na nga kamauta. Mo na kita sabto na to mga igsoon. Sa dihang naluwas ka, gihimo na kang servant sa Ginoo. It's an honor to become a servant of the Lord. So kay naamay servanthood, ang Ginoo may atong boss mga igsoon, there is a covenant. Naa siya panagsaad ug ang covenant gihatag sa Ginoo sa iyang pulong nga kung mangalagad ta mao ni kasabutan ha. Kung musupa ka mao ni kasabutan ha. Gibaliwa man na. Disobedience begins when we forget God's goodness and stop trusting His guidance. Makalimot gani ka sa goodness of the Lord, na magyapon na, imo magyapon ng gamiton, pero imong goodness. Dili God in you. Mao na, gamiton animo sa panahon nga nasilo ka. My goodness. Naglagot ka. My goodness. Unsa may labot sa Ginoo? Di ba? Nalimtan nimo ang goodness of the Lord. Nag-stop ka sa pagsalig niya ug sa pagsunod sa iyang guidance. In Psalm 106, 6 to 13. Then luksot ta sa 21. Tanawon sa gisulti sa verse number 6. We have sinned with our fathers. We have committed iniquity. We have done wickedly. Asa nagsugod? Ang sipyat? Sa amahan. We have sinned with our fathers. So careful jud kung ikaw amahan ka, careful jud ka mga igsoon, careful ka sa imong mga lakang sa kinabuhi. Careful ka sa pagpakita sa example sa imong mga anak. Ngano man, damay gyud na sila. Og it will be a hard time for your children to make their life correct in the sight of the Lord. Maglisod sila, ngano man, wala man sila example. Di ba? Kung kuan ka, kung kanang mananahi ka, dali ra kayo itahi kung naay sample. Pero ingno na ka, gusto na ko, ingon nani. Kanang, pwede drawing mo ni mo? Sa drawing na lang. Kaysa puro ra ka istorya. Di ba? Kung magtukod kag balay, asa may masayon, na ay plano o way plano? Labad kay sa uoy. Ala, di, butangan na to diri. Butangan diri. O dito, butangan na to. Saan mo niron, pagsumpay na to. Hasta ang ato, pagliso na kagbutaw, saan mo niron, pagbutaw sa ato pa niron. Nga mura man ay trapezoid man ni atong kuan, man ay klarong porma. Di ba? Pero kung nakaplano na mga kaigsunan, kay baw na ka nga diha, mo na diha magsugod ana. It's planned. Mo na ang pagplano nindot kayo, ang Ginoo nagbuhat sa plano. Gibuhat na sa Ginoo ang hard part sa atong kinabuhi. All we need to do is to read the plan and to understand God's plan and to execute the plan para mo resulta sa atong kinabuhi. Ang problema kay cast aside man. Mo na nakaingon ang mga Israelites, nakasala mi, no, with our fathers. Dito nagsugod ang disobedience sa ilahang amahan, sa ilahang inahan. Dito nagsugod mga kaigsunan. In verse number 7, our fathers understood not thy wonders in Egypt. They remembered not the multitude of thy mercies, but provoked him at the sea, even at the Red Sea. Tanawa ko siya na itabo atong Red Sea, giyon samtos Ginoo. Gitunga mga igsoon para sila safely makatabok, para dili sila maabtan sa mga Egyptians. Ug ang gibuhat sa Ginoo kay nisunod man sa mga Egyptians, unbelieving people cannot enjoy the blessing that God gave to you. Gusto nilang i-enjoy po ang pathway, pero ang Ginoo ningon, di mo pwede.
Mao na pagkahurot na sa mga Israelites, nakatabok na sila, gisira sa Ginoo mga igsoon ang kanang dalan dito sa Red Sea. And that is why na-rescue sila sa Ginoo. Pero reluctant sila primero. Pero ang Ginoo is determined because He knows what He is doing. Mao man ni, pag determinado ang usa ka tawo, kay baw na siya sa end result. Nakakita na siya, there is a vision and there is faith in him. Mao na nga porsigido ang usa ka tawo kay nakakita na siya og unsay resulta at the end. Pero mao na ang wa ta mga kaigsuonan, banjing-banjing ta kay wa tay nakita sa unahan. And do you know why wa kay makita sa unahan? Because you cast aside the covenant. You cast aside the word of God, the only book that could guide us how to live our life. Mo ni ang sala nagsugod kay wa nakasabot ang mga amahan, and that is why unsa may gipasa nila sa ilang mga anak. The principle of the Lord mga igsoon is from the Father, i-teach ngadto sa imong mga anak ug i-teach pagud ngadto sa imong mga apo para ang instruction sa Ginoo maoy magdagaya, maoy mag-flow sa imong family, sa imong generation. And in that way, magiyahan sa Ginoo dito sa victory. Karon ang problema kay wa man nagsugod man sa amahan. In verse number 8, nevertheless, nindot kayo ang kasing-kasing sa Ginoo. He saved them for His name's sake, that He might make His mighty power to be known. Na ay purpose. Giluwas sila sa Ginoo so that God's power, the mighty power of God, maila makakaigsoon. So it's a big privilege na kayo ni. Dako na kayo ng pribilehiyo para sa mga Israelites nga makapangalagan sila, makabarog sila, nga pagpasundayag sa Ginoo nga nagtunga sa dagat. Ang problema, gikalimtan man. Pirte man nilang kalimot. In verse number 9, He rebuked the Red Sea also, and it was dried up. So He led them through the depths as though the wilderness. Tanawag unsay mura og kanang mga igsoon ang dagat. Murag wilderness. In verse number 10, and He saved them from the hands of him that hated them, si Pharaoh, and redeemed them from the hands of the enemy. And the waters covered their enemies. There was not one of them left. Dili sila pwede mo enjoy sa gi-provide sa Ginoo sa mga Israelites. In verse number 12, then believed they His words, they sang His praise. Kay mao pa may pagkakuan, yay, patay na atong kaaway. Then they sing praises to the Lord. Diha dayon mga kaigsuonan. So kaingon ta, mapasalamaton. Aton tan-awon sa 13. They soon forgot His works. They waited not for His counsel. Pagkahuman na, naluwas na sila, wala na sila nangutana sa Ginoo, Lord, karon unsa may among buhaton? Sa diyang naluwas na sila, nibalik na sila sa ilang self, unya mayon na sila, kani ang akong buhaton. Di ba mausa na nahitabo sa mga Kristohanon karon? Lipay kay ka nga naluwas ka, lipay kay ka nga kanang nga naapil na ka, nalista na ka sa libros kinabuhi, pero right after nga ikaw nahupas ang imong kalipay, nibalik ka sa imong kagalingon, and you are doing it by your own. Ang imong kinabuhi. Wa na ka naminaw sa counsel sa Ginoo, gicast aside na nimo ang covenant, naay kasabutan mga igsoon. We need to maintain our relationship with the Lord. Unya imo nang gicast aside, wa na ka naminaw, tanawa sa 21. They forgot God their Savior, which hath done great things in Egypt. Nakalimot man sila. Mo ni kasagaran nitabo sa mga Kristohanon, usar may gisugo sa Ginoo nato. He is not asking us to be perfect right there and then, because He is the only one that can make us perfect. But the way to perfectness, mga kaigsunan, is doing the Great Commission. Pero naa ba na kasing-kasing sa mga Kristohanon? Apil ba na sa plano sa inyong kinabuhi? When you make your own plan?
Ha? Young people, apil ba na sa inyong kinabuhi nga kani sa eskwelahan pa lang, I will be a messenger of the Lord. Because there is a great commission entrusted to me. Mo ba na nasa inyong una-una, students? O nasa inyong una-una ang kalingawan? Na? Mo na, igabot na nimo dito sa hamtong na ka, abot na sa college, wa ka, ang imong una-una is to profit. To profit. Muna gibutang nimo sa imong mga kamot, ang gipromise sa Ginoo that I will provide all your needs, basta lang ikaw magpadayon ka nga mahimo na kong servant. Ang ato rin yung hunaon, kalag nga atimanon, mga kaigsunan. And that is why, ang imong panginabuhi dapat, ang imong thinking dapat, dili ka nga masud ka dito sa lugar, nga dili nimo mabuhat ang Great Commission. Muna dapat, kay that is the covenant of the Lord sa salvation, nga gihatag sa Ginoo nato. Di ba? Karon nga ikaw anak na tika, gipadala ta ka. Sama sa akong pagpadala sa akong anak, gipadala ta sa Ginoo sa kalibutan para iwali ang ebanghelyo sa Ginoo. Wa nagingon ang Ginoo mga kaigsunan, kitang tanan maggawas ta, magwali ta dito sa dalan. Ang iyang giingon mga kaigsunan is a surgical type of kanang witnessing. Discipleship. Street preaching is another thing. But ang gibuhat sa Ginoo mga kaigsunan, gitudlo niya is discipleship. Wala si Kristo nagwali dito sa merkado aron makita niya ang 12. Nakuha ninyo? Giunsa niya pag-conquer ang tibuok kalibutan? Nag-choose siya og 12. Giunsa niya pag-choose? Sa usa ka pundok lang? No? Gipundok niya mga tao. Diri, mamili kog sarong way 12 diri. Wala oy. Iya jud giadto intentional. Giadto gyud niya, wala na sila nagpundok tanan. Giadto nagabubuwag na sila mga kaigsunan. And that is exactly what God wanted us to do. To copy what He did in His earthly ministry. Simple naman kayo. Wa na ngayo ang Ginoo nga mag-perfect ka usay kani ang goal sa mga kasimbahan mahimong perfect, mahimong holy kay ang Ginoo holy, kinahanglan mag-holy ta, mo si kita panghuli og mga masinaypanon. Nakalimot na ka that is not your job. Your job is to find souls and bring them to the Lord. Mo na nga ikuan kay ka, critical kay ka. Unya, kanang super holy kay ka, di kong kikoyog ni mo, Brad, kay backslider ka. Mo gito nang inanglan ganin mo, kay di ka backslider. Di ba? Nganong mahadlok magkamukuyog niya, kay kaybaw kang matakdan ka. Kay you know, in your heart, labaw pa kang backslider. Kay kung nakaybaw ka nga spiritual ka, mangita ka kisa ng brother diha, nga dili spiritual, then you go to him and bring him back to the Lord. Di kay, you go to Him and be with Him. Biyaan mo si Lord. Mo man ay problema mga kaigsunan sa simbahan. Wala ta. We are compromising. Mo nang dili ta kabuhat sa kanang buluhaton nga sakto. Gisugo ta si Ginoo. Sila nakalimot. Ang pangutana, kita nakalimot? Nakalimot ba mo nga naa di ay Great Commission? Nakalimot mo nga naa di ay kay angay disipulon? O asa magkagibutang sa Ginoo sa imong kinabuhi, then find disciples. Mo na kani nga simbahan mga igsoon, atong gituduan gyud mo nga mag-match up ang imuhang mission nga gihatag sa Ginoo og sa imong pagkinabuhi para dili maglisod na ka pagunahuna o pangitag panahon kung kanusa ka mag-discipleship. Atong giusa ba? And that is God's wisdom. Iyang pamaagi to make God's work easy. Kay di magyud ni siya lisod kung musunod ta. Wa gyud lisod kinabuhi kung musunod ta sa mga rules and regulations. Magkalisod ra ni kung magsupak-supak ta, traffic law. Oh, nabay lisod diha kung musunod lang ka? Wala, pero kung di ka musunod, gibangga gyud. Nakasabot ta? Lagi na mga aksidente. O diha mag-abirya ang kinabuhi. Way siguro pag mamatay ka dihan dapita. Ayaw kalimti.
ang buluhaton sa Ginoo. Kay pasabot ana, gi-cast aside nimo. Resulta man na sa pag-cast aside. Number 2, forsaking God's covenant. Mao na ni nagka-elevate na. Ha? Kato kay nakalimtan naman. Ay sorry, nakalimtan ako. Kani kay wa nalimti gi-forsake jud. Wa man na nimo nalimti kana imo gi-forsake. Gituyo jud. Di na ko musimba. Nakita sa Bible, nakakita. Pulong ni Ginoo, di na ko ana. Wala, graduate na ko. Kuya, wag ni graduate nakaspulong sa Ginoo. Biliban ako nimo eh. As long as you live, this is your guide. As long as you live, this is your food. Ay, kung ingna ni graduate nakasbugas. Hello? Bisag unsa kamahal ang bugas, di ka mo graduate diha, santang buhi pa ka. Correct? Pilipino man ta. Ang uban maningkamot sila oy, mura na sila mag-Amerikano pod. Ang uban ganahan sila mag unsa na ang ilahang race ba? Ilisan, ilang nationality. Ug unsay pagkaon atong mga tagalaing nasod, ani kopyaw na ko ni ingunana ba para mutaas atong kinabuhi. Tila ko pirmi, atiway. Nadaot imong tiyan. Susihon po na nimo kung match up ba na sa imong panlawas. Dili kung unsay gibuhat niya, mabuhaton sa nimo. Di ba? Ang kaning supplement kana that is for all kay gi-design man na for all kinds of body. Kung unsay kuan, supplement man na, di man na siya the main thing. It is just to supplement, no? Pagpuno sa mga kulang-kulang nga imo nakuha sa imong pagkaon. So it's needed. No, dili man siya tambal nga imno na nimog masakit ka. Mo na ang imong gibuhat ang supplement gimo na mo tambal. Right? So, ang kalainan sa supplement o sa pulong sa Ginoo dili lang kay supplemental ni siya, kundi this is the main thing. And also your supplement. Di ba? Dio imo ni siyang i-take in gyud para mahimo kang sangkap sa buluhaton sa Ginoo. So wa man imo magikas aside. Ang netabo, gi-forsake nimo ang covenant sa Ginoo. Turning away from God's commands brings His discipline. Pag naa na ang disiplina sa Ginoo, di gyud kaganahan. Disobedience breaks fellowship with Him. Tanawa ko sa may tabo. Pag i-forsake na nimo ang covenant sa Ginoo, ang sunod nimong i-forsake ang fellowship, ang pagsimba. Di magaganahan. Because you don't have the Word of God in you. Ang kaning kuan magod, kaning Christian life, mura ni siya rugby mga kaigsunan, mura rugby ba? Kinahanglan naa sa kay ipahid sa imo. Unya naa po'y ipahid sa church, sa buluhaton sa Ginoo. So kung panalitan naara sa simbahan, ang parapilit, wala sa imuha. Yes, mupilit ka panagsa, no? Mupilit ka sa makadyot. Pero sa dihang birabirahon na ka sa problema, malangkat jud ka. Nakuha ninyo? Pero kung naay rugby diri, sa dihang nag-abot mga kaigsunan, dapat ipilita. Kaya mo siya makapapilit pa jud. Ang mga trials, the pounding of the trials of life, mas makapapilit nato sa Ginoo. Muna siya nakanindot. Pero kung walay pilit ka diha, ang kanang pounding diha, mga kaigsunan, muna makapalangkat nimo. Kay wala nakakupot ang imong kinabuhi sa Ginoo. Muna, the more nimo i-pound, the more nimo datugan, the more nimo i-press, di ba? Pressure sa kinabuhi, mas mupilit ta sa Ginoo. Muna ningon si Apostol Paul, sa panahon nga ako naglisod-lisod sa kinabuhi, sa panahon nga nasakit ko, sa panahon nga nagluya ko, then diha mas na-enjoy nako ang kinabuhi. Mas nalig-on siya diha sa Ginoo. Kay ang kusog sa Ginoo mahimong perfect sa atong weakness. Tanawa rag unsa kanindot na mga kaigsunan ang tanghaga nga gisulti sa Bible, pero imong gi-cast aside, so wa kay kalibutan. So walay papilit nga nabutang sa imuha because you don't have the devotional. Waka, papilit man na. Mo na pag-abot sa problema. Daghan ang problema simbahan. Hindi naman. Tamlimba. Ya, kano sa kamsimba ka nang nindot ng simbahan?
Ha? Kung problemado ang simbahan, dili ka. Sidyang manindot na, naanak ka. Nga, nagtuo ka nga magmalipayod ka. Nagtuo ka nga may mong proud ang imong mga anak di mo. Dili. Kay nakaibaw sila nga langgam ra ka ni tungtong sa kabaw. Ang kabaw, mao gyud to'y gadaro. Igo ra ka nanuhik sa agis kabaw. Do not forsake God's covenant. Kay dako kayo ang resulta mga kaigsunan. I-forsake na nimo ang buluhaton sa Ginoo, i-forsake na nimo ang pagsimba. Of course, i-forsake naman nimo ang Bible reading. Usa pa may rason nga mo simba ka. Na, remember ha? Ato klarohon. Bible reading, daily reading nimo is putting that kanang ibutan atong gihimo ang rugby nga illustration, mura ka nagbutag rugby sa imong kaugalingon. Ready para mapilit ka dito sa kabubuton sa Ginoo. Ang kabubuton sa Ginoo for sure na agyon na. Okay? So pag abot na ninyo dito sa Ginoo, sa iyang kabubuton, perting pilita di ko nibuhian mo ni kabubuton sa Ginoo. Hapakon man ko problema, nagpabilin ko, I shall not be moved. No? Dikit na dikit. Mao na siya nakanindot. Pero wa kay pasabasa sa Bible mga igsoon, mura kang napilit. Pero pag abot sa panahon, gihampak ka mga kaigsoon ng problema, lagpot ka. Wala nang kabantay ka, nang paayo kang sapatos mga igsoon, kanang mga mangingilan, abiyaan ka sa imong lapalapa. Mabilin. Wala, dili dayto kapilit og tinuod. Verse 40 to verse 43. Tanawang sige ingos Bible diri. Ingos Bible, therefore was the wrath of the Lord kindled against his people in so much that they abhorred his own inheritance. Tanaw rag unsa kasakit na? Inheritance biatas Ginoo. Unya diri sa ilang panahon because ang Ginoo nga buhi giilisan man nila golden calf patay. What an insult. After sila gi-rescue sa Ginoo mga kaigsunan, after sila gitagaan sa Ginoo freedom, ilang gihatag ang himaya dito sa mga graven images. The most hated sa Ginoo, idolatry. The most hated. Suko kay Ginoo ana. Unya karon, unsa man ang idol sa atong kinabuhi mga Kristohanon? Anything that discourages you to do God's command. They are idols. Anything that hinders you, anything that weakens you, anything that discourages you, those are idols in our life. Dapat ang imong ibutang sa imong kinabuhi katong nakapa-encourage nimo, katong nakapaduot nimo to do more for the Lord kay mao na siya ang tan-awon sa Ginoo mga kaigsunan. Unsa may end result sa imuhang pagtuon? Dapat na pero wa ka nagtuon. Unsa may gi-expect na tong end result? Wala. I-forsake gyud nimo. Sumo niyo sa 40, klaro kayo ha. Ingon sa 40. Therefore, was the wrath of the Lord kindled against his people? Ganan mo ana? Madlok na magay mong ilaga. Kani pang wrath yun nga tinuod nga wrath. R80 nga wrath, hadlok na magay ka. Pero kani mga kaigsunan, kapungot sa Dios. The wrath of the Lord kindled against his people. No, in so much that he abhorred his own inheritance. Ginis own sa Ginoo. 41. And he gave them, tanaw sa nitabo, niya tanawa ng kinabuhi ni mo karon. And he gave them into the hand of the heathen. And they that hated them ruled over them. O tanawa, asa dagan ang mga Kristohanon karon, asa nagsalig ang mga Kristohanon karon. Tua sa unbelieving people. Tua dito kaludluhod para sila mabuhi. Wa na'y panahon sa buluhaton sa Ginoo. Kay tuwa gapon sisok dito sa pagpanginabuhi para sa mga unbeliever, para sa mga heathen. Ngayon ka nga, ikaw nag-choose ana,
give up ka sa Ginoo anang panahon na tungod kay nakalimot ka sa covenant. Ay kabalaka, it's not you. It is just the result of casting aside the covenant of the Lord. Kaya ang tao nga focus sa bulaton sa Ginoo, careful siya sa pag-accept anything sa iyang kinabuhi. Makababag man sa akong discipleship, di ko ana. Mawala akong panahon sa pagsimba, di ko ana. Kay sultihan tamo, kung naamoy wagtangon sa inyong kinabuhi, mga igsoon, ayaw gyud nang pagsimba. Ayaw gyud na all things that makes you closer to the Lord. Ayaw gyud nagdiskitahi. Ang pagbasa sa Bible, imong prayer time, ang imuhang pagsimba, ayaw gyud na. Kay that is the most needful sa atong kinabuhi isip mga Kristohanon. Without that, you cannot survive. Nagtuo ka, nabuhi ka, nakakwarta ka, mga kaigsoon, but in reality, you are not living. You are just surviving. It's good to live our life as a Christian. Joyful life, abundant life. That is God's promise. Pero kung imong kinabuhi, surviving, mura ka kanunay nag-utong dito ilawom sa dagat, kapuya na, nindot laging scenery dito lagi, panindot, pero gautong sa ka. Duta sa isto. So sa makadyot lang makita na nimo kay you need to go back to reality. Di makataga dito. So dili na ato ang kalibutan mga igsoon kung di na itugyan sa Ginoo. Pero di man na itugyan sa Ginoo nato kung wala ta nagkuyog sa Ginoo. Nakasabot ta? Muna kita makita ta mo to. Oh, kanindot sa building. Di man na imo. Wow, kanindot di aning lugar. Oh, magani gida ka diha. Oh, pasalamat jud ko sa akong work. Kay kung dili tungod sa akong work, di jud ko kasud aning lugar. Pero gamiting ra mo diha. What about it is God that sends you? Ug na-enjoy nimo tanang amenities diha. Wa kay believe sa Ginoo? Diba nakuha na to? Mo na ang imong desire sa imong kasing-kasing gusto ka magalaga sa Ginoo, magkahinay-hinay nagkawagdag, magkahinay-hinay nagkamatay mga kaigsunan because first and foremost gikalimtan nimo imo nang gi-forsake ang covenant. Unsay covenant? Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Do the Great Commission. That is the covenant. Ang covenant diha, ang kasabutan, God will provide all your needs. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things, all you need, will be added unto you. That's the covenant. Pero imo na nang i-forsake. Kaya nga naman, ikaw na naning kamot sa imong kinabuhi. So sa netabo, sama nila. Gitugyan sila sa kamot sa mga kaaway. Ug di na sila ka-decide para sa ilang kaugalingon. Mausad ang mga Kristohanon karon. Are you listening? Maywan na maywan. Di ni mo mahatag ang imong kaugalingon para sa pagpanagpundok, maglipay-lipay, ragod-agod. Nga naman, because you cannot decide for your own. What a sad truth. Kay gipugan ka sa imong amo kung asa ka nagtrabaho. Kay gipahimuslan ka para sa ilang kinabuhi. Yan, believer man to. Wala ka sa panagpundok sa mga believer para himayaon ang Ginoo. Di ba? Wala ta diha. Sa buluhaton, especially. Wala ka diha. Ano man, busy man ka sa pag-alagad ngadto sa mga dili iya sa Ginoo. Muna diha nangasipyat ang mga Kristohanon. Muna sa 42, nisamot pa gyud ni mga kaigsunan, their enemies also oppressed them, and they were brought into subjection under their hand. Dalawa, unsa may tawag ni muna? Employment. Under ka sa ilahang pagmando. You cannot decide for your own. Muna ang job karon mga igsoon, bisag kung saon pa ni nato og li, maog yun ni ang slavery sa Egypt. Di ba? Kung empleyado ka ng kumpanya, ay jud adto-adtoan ang kumpanya nga pareha ra mo sa kanang conflict of interest ba? Kay matikitaan kay katuwa didto.
Papas jud ka. O, di ba, ninggamay ang imong kalibutan? Hasta ang panahon sa imong pamilya, gikuhaan na. Unya unsa may gikuha sa oras sa imong trabaho, sa imong panahon? Your prime time. Your prime time. Panahon unta nga makaduwa-duwa ka sa imong anak, gikuha na nila. Panahon unta makakita ka sa first walk sa imong anak kay gamay pa, gikuha na nila. Panahon sa birthday sa imong anak, gikuha na nila. Anniversary nimo sa imong asawa, gikuha na nila. Ang prime time sa imong kinabuhi, gikuha na nila. Even graduation, ang ipakuyog imong mama. Imbes ikaw nga ginikanan mo ito ang lolo o lola mo ito dito kay mao nay libre, wa na may mudawat nila. Luoy in town kaayo, nahimong yoyo o yaya. Nakuha ninyo mga igsoon? That is not the kind of life nga design sa Ginoo nato. Unya nga wa man nimo nakit-i ang design sa Ginoo na even in your old age nag-bear fruit ka. Even in your old age, nahimo kang blessing, channel sa panalangin sa Ginoo. Nganong wala man nakita sa kinabuhi sa mga Kristohanon? Because we cast aside the covenant of the Lord. Wala to sunda. Gikupta nimo, pero wa nimo basaha. Gikupta nimo, pero wa nimo tumana. That is also casting aside. You need to obey what the Bible says. Para makita ni mo, giingon sa Bible nito tayo, makaingon na ka, sana all. Is this too good to be true? Is this too good to be true? It means, tinuod ba ni? This is true. Even, para sa atong hunahuna, kay gamay ra kay atong utok kumpara sa utok sa Ginoo, ang mga blessing nga gisaad sa Ginoo, too good to be true for us. Pero para sa Ginoo, mga kaigsuonan, tinuod ni. But can you believe? Mo na siya question. So mo ni sakit kayo mga kaigsunan, nga ikaw nga linuwas ka sa Ginoo, tuwa ka sa kamot kaaway. Tuwa ka nang inabuhi, tuwa ka naglaban, tuwa ka nagsalig didto. Unya ang buluhaton nga kasabutan nato sa Ginoo nga atong isabwag ang iyang gugma ngadto sa kalibutan, wala na nakatiwangwang, wala nimo buhata. Unsa may tawag ana, di ba? Casting aside. Amo ni nahitabo, di nakakabuot sa imong kinabuhi. Mananghid pa ka, laliman ka, imo na ng asawa, gidag ospital, mananghid pa ka. Suway. Nainitabo sa inyong balay. Nagtrabaho ka, di kalit ka gawas. Wa ka na nanghid. Makabalik pa ka. Diba? Awol ka. Kima mo siya mabuhat sa awol? Mag-standby na lang dito sa kilid, magsiga na anas, kagabion. May mo kang awol. Wa ka. Di na ka pabalikon. Suspenso or tangtangon ka. Nga naman, para nila, wa kay respeto sa kumpanya. Labi na kung vital ang imong responsibility diha. Nya sa may mas vital diha, ang imong responsibility sa company o ang imong responsibility sa imong family? Nalimay ka imong anak, imong anak, mga anak. Ang imong asawa, mga anak. Dili kay nakahatod, kaya naman duty ka. Daghan kayo mahitabo nga ang asawa nila mismo, maupay nagparag taxi, maupay nagdaa sa bag, maupay kay mga anak naku. Kay way laing matawag. Daghan mga senaryo ingon na sa mga trabahante. Unya nagtrabaho pag yun ang asawa. So gikan pa sa trabahoan, agoy, wala maganak nako. Sige. Mananghit pa ka ana. Ang nga ba ila to putbulon, maganak na good. Pero mo pa yung tao dito, mo pa niuli, mo pa nagkuha sa bag, mo pa ni atong ospital. Asa man ka? Di ba? Niya igawa sa bata, may ako lang anak. Ang bugiro. Huwag magkadiha sa niyang igawa siya. Ngita magkwarta, pastor. Mas gikinanglan ang atong panahon kaysa atong kwarta. Kaya ang Ginoo nag-promise, iya man ang responsibility. Ang atong responsibility is to be there when we are needed. Asa man ta mas needed? Sa bulaton sa Ginoo, needed ta. Sa atong pamilya, needed ta. Kung naa ta diha, dapita mga kaigsunan, the blessing of the Lord
will just come. Oh, another question, can you believe? Kung naa ka sa covenant, makabilib jud ka, kaya it is God's word. This is not my word. In 43, many times did He deliver them, but they provoked Him with their counsel, and were brought low for their iniquity. Wag yun naglampos kinabuhi. Ang ilang sala, gicast aside. Mao sa usawag paning kamot, di gyud ka mo asinso. Sa usawag paning kamot, diha ra jud ka. Because only God can bring you on top. Only God can make you successful. You may succeed in life according to you, but according to the eyes of God, mga kaigsunan, it will destroy you. Gialaw na sa Ginoo makuha nimo for your own destruction. Mao na. Kaya di man na nimo magamit para sa himaya sa Ginoo. Number 3 and last. Faithfulness of God's mercy. Pasalamat na lang kita ni. Because God's mercy endureth forever. Even when people disobey, God shows mercy when they repent and cry out to Him. Kabantay mo sa mga Christians karon, pag-abot na sa ilang kinabuhi, dead end na sila, they cannot work, kaya wa na may mudawat nila because they're injured. No, di na sila ka-endure, kaya na-injured na. Di na madawat, sag-asa sila adto, na-record, oy, di naman ka pwede aning trabaho adong. Kaya mong lawas, di naman mo dawat, di naman ka pwede. So magbayad ko ni mo, alkansi ko. So di na ka madawat. O karon, diha pa ka mo adto sa Ginoo, Lord. Una na sayo pa jud ka pag adto sa Ginoo, Lord, please forgive me. Lahi na imuhan tono. Kalibutan ho na kayo. Ayaw gihatag ang imong waste sa Ginoo. Unya gihatag nimo ang imong best sa kaaway. Nagpaabot ang Ginoo sa imong best, asa naman ang imong best? YOLO, mga kaigsunan, YOLO. Give your best to the Lord. You only live once. Give your best to God. No? Psalm 106:44-45. Ingos Bible diri. Nevertheless, induta ning word na nevertheless. Naay kapungot, naay bunal, pero naay nevertheless. Nevertheless, He regarded their affliction when He heard their cry. Dali kaayo ma-soften ang heart sa Ginoo sa tinud-anay nga nangayog pasaylo. Pero kanang moingon, sorry Lord, sa man ni ang life. Nanani mo Lord, kung imo ko pasiloon og di. Kung nga naay mga ipasaylo niyo, may ingon ana pasiloon nimo. Yan labi na moingon, sorry na ba? Sa man pasayloon ko nimo og di. Pagsulti na lang para makaibaw ko sa next step. Paminaw ninyo, nangay nagpasaylo o wala? Wala na nangay pasaylo. Uy, ganun tagaan man na. Pero ang Ginoo makita niya, ngano man, di man siya maminaw nimo sa imong baba. Naminaw siya nimo sa imong kasing-kasing. Before you utter it, your heart is crying already. Crying unto the Lord. So mo nagipaminaw si Ginoo, ang yawa di gyud kadungog ana mga kaigsunan, di kadungog ang yawa. It is the crying of your heart ngadto si Ginoo, Lord. Hapdos na kayong kinabuhi. Rescue me. Ato tahilak sa Ginoo. Di ka ato kahilak sa imuhang amigo. Nga? Pre, tabang ako, pre. Kapuya na, pre. Ito maka sa imong kumpari. Pre lagi na, pero bisag pray, di na siya. Ato tas Ginoo. Kaya mo ito'y sigurado nga mutabang nato mga igsoon. Very clear ha, very clear. Nevertheless, giregard sa Ginoo ang ilang affliction. Dili kalipay sa Ginoo nga masakit ka. Though ang iyang bunal, ang iyang disiplina sa iyang mga anak, sakit. But it did not give pleasure to God Himself. Nakasakit na niya.
Muna bisan pag nabunalan ta sa Ginoo, sama sa mga ginikanan ba, nagtuo mo, mga anak, kasi diyang mabunalan mo, malipay mi? Mga ginikanan? Nagtuo mo? No? Kaya nung ko si Timothy, bunalan ako si Timothy sa una, hasta ko muhila kong apil. Yung sa'yo, mas grabe pa kong muhila kay, ano nga, kinanglan magyog na naibunan. Ngano magpabadlong man jud? Nasakit ang Ginoo sa dihang mabunalan ta. Kay dili na maoy gihangyo sa Ginoo nato. Ang iyang gihangyo nato andama ang imong kaugalingon para sa panalangin sa nindot nga kinabuhi, sa abundansya nga kinabuhi. Mo na gitudlo sa Ginoo nato o mo na gi-expect sa Ginoo nato. Pero ni disobey man ta, mo na ang niabot sa ato abunal. Nasakit ang Ginoo apil. Mo na gi-consider sa Ginoo mga kaigsunan. He regarded their affliction. In verse number 45, and He remembered for them His covenant. Nakalimot ang mga tao, pero ang Ginoo, iyan ang ginumduman. And repented according to the multitude of His mercies. Wala mag-agad ang Ginoo sa imong kabuutan para kaniya panalanginan. Nag-agad ang Ginoo sa iyang mercy, wala sa imo. Mauna nakanindot nato nga mga anak sa Dios. Muna ayo jud ingna sa kadako sa akong sipyat, kaluyan pa kako sa Ginoo. Kuyawa ko na imong sipyat. Napildi man ang mercy sa Ginoo. Asa kay mas dako og sipyat? Katong nagbunal niya, naglansang niya, katong nag-BIBI niya, nga gitagaan niya ang chance nga mahimo sad niya ang anak. Katong male factor mga kaigsunan nga nituo sa Ginoo together dito sa cross. Nga kato klaro magyud ka ito. Unsa ka klase imo sala nga di naka mada og mercy? Unsa na marites? Unsa man na siya? No, sa laing lugar kay di man marites dito ang sikat. Karen. Unsa man na klase sala nimo? Karen? Nga lisod na kayo kontrolon? There is nothing that God's mercy cannot forgive. As long as you go back to the Lord, Lord, I'm sorry, nakalimot ko sa imong covenant. Lord, sorry kaayo. Maayo gani, Lord, kawa pa naabot sa forsaking. Or even, na-forsake na gyud nimo ang covenant sa Ginoo. Wa na kay pakialam, wa na kay gugmas bulaton sa Ginoo. Come back to the Lord. Balik. Padungga siya sa hilak sa imong kasing-kasing. Padungga siya, pakita siya that you are real in your asking forgiveness. Ayaw, ikuan lang nga, mura kang nangay pasaylo sa tao. Sorry na, Lord ba? Sorry na, Lord. Lord, tao nagug ko, Lord. No? Kanang yung, huna-huna nga, tao lang, masayop. Lagi, pero nakakaton ba ka? Tao lang tayo. No? Mo na nga, inigwalo po, trabaho lang, walang personalan. Ano, masuko man mo. O, diligi ka kadawat, ana. Nga maglain man ang buot sa mga membro kadto sa pastor kung maigo sila sa mensahe. Pasalamat mo. Nangaigo ba mo? Pasalamat yun mo sa Ginoo, gitangga mo. Gipakabanaan mo sa Ginoo, mga kaigsunan. I do not know what is going on in your life. The lesser I know, the better. Kay para dili ma-compromise ang pulong sa Ginoo, I preach only what God gave to me because I believe mas nakaibaw ang Ginoo sa atong panginahanglan. Even sa akong panginahanglan, mga igsoon. So nindot kaayo nga atog yung sundon kung unsay covenant. Following the covenant gives us hope in the future. Not only in the future, even in our present. Tagaan tagpanalangin sa Ginoo. God can bless us in an instant. And that blessing, mga igsoon, is durable. Bisan sa panahon, mga pigot kaayo, kalisod, mga tough kaayo nga situation ba, ang panalangin sa Ginoo mo endure. Mo endure, mga kaigsunan. So, mo ni siya netabo.
At least natay point number 3 ha. But if you forsake the covenant of God, unsay una? Forgetfulness. Sa buluhaton, ikaduha, forsaking. Mao ni siya mahimong resulta when covenant is cast aside. Pasalamat na lang kita sa mercy sa Ginoo. Kay sa akong nasabtan ani mga kaigsunan, kung napasaylo ka sa Ginoo o gihatagan kaniya sa kaluwasan, kana pagpagpasaylo sa imong nahimo. Sa diyang luwas na ka. Di ba? Pero ayaw butang og judgment sa imong kagalingon. Di na ko. Anak ko'y naong ikaatubang sa simbahan. Unsa man naong angay iatubang simbahan? Mao man problema sa mga Kristohanon. Masipiat gayta sa atong kinabuhi. Mura ba og kanang musimba ta, mura ta gihukasan. Kinsa man mi? Kinsa man mong mutan-aw sa mga taong nasipiat niya, mura kag kinsa. Diba ito ni klaruhon? Kinsa man di parisis diri? Kasa na na. We are all publicans. Diba? We are all sinners saved by grace. Dili ta mga parisiyo, mga kaigsunan nga daw perfect kaayos tanan ni gawas aning kalibutan na. Puros ta bunga sa mercy sa Ginoo, sa forgiveness sa Ginoo. Mao na nga ato ning i-share sa uban pod sa mga taong nasipyat sa kinabuhi ang atong forgiveness ug understanding. We are here to rescue. We are not here to be the judge of their life. Nako na to. So kung naay usa ka adlaw, basig ikaw na pod nasipyat, wa gyud kasabot nimo. Mao na magsinabtanay ta diri. Naatay kaaway nga nagsigi og pagpanlagas sa mga Kristohanon. Unya kung tabangan nato siya nga malagas ang mga Kristohanon. Unsa ni? Asa da ita nangalagad? Sa Ginoo o sa yawa? Ang gusto sa Ginoo nga mapuno ang iyang tigumanan sa mga disciple. Ang gusto sa yawa nga wa gyud ma-disciple og mga tangtang mo sa presensya sa Ginoo. Mo na yang gusto. So kinsa may imong gilabanan, kinsa imong gitabangan sa imong mga actions. Ha? So kung nakatabang ka sa yawa, indication na nga imong gi-cast aside ang covenant. So please stop it. Stop it. Sundo na to ang sugo sa Ginoo. Sundo na to kung unsa iyang mando na to. Amen? Every head bow, every eye closed. Our gracious Heavenly Father, Lord, salamat kaayo sa mensahe. Salamat kaayo, Lord, nga gipakita minimo sa example sa Psalm 106. Kabahin sa mga kasipyatan sa mga Israelites. Lord, nag-ampo mi nga malikayan ni namo, naanaman ni, nahitabo ni. Pero please, Lord, tabangi ang imo mga anak today nga malikayan ni, pinaagi sa pagkat-on sa mga kasipyatan nga nahimo sa mga Israelites, nga gikalimtan nila ang covenant, gicast aside nila ang imong pulong, ug wala sila naminaw sa imong counsels. So please, help your people today to read your words every day. O dili lang kay basahon, kundi sabton gyud og tumanon. Himoong part gyud sa ilang kinabuhi, instruction para sa ilang pagkinabuhi. Salamat kay Lord nga ang tanan nga nakadungog karon naa og tuguti Lord nga ang nadunggan nila masilyuhan gyud sa ilang kasing-kasing para magamit nila sa panahon nga gikinahanglan. And thank you so much also for the invitation nga may tabo this morning. I pray that you will prepare the altar for your people and also their heart, O God. I pray nga sa ilang pag-anhi naka-in-tune gyud diha sa imuhang kabubuton, Lord, when they approach your throne. Thank you so much for this opportunity. Let this be done, Lord, for your glory and honor. In Jesus' name. Amen. Amen. Nakaibaw ka sa